King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 753. Pagbabalik sa Azure Flower Continent. Sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan. Gulo-gulo. Isang manipis na daloy ng mga bula at ang tunog ng pagkasakal ay lumitaw. Makalipas ang ilang hininga, lumitaw ang isang maputlang 4 na taong gulang na bata sa ibabaw ng karagatan. Hindi ako patay. Nawala na ang Darkheart Seed. Dahil ba ito sa pagsira sa sarili ng kaluluwa ng Emperor of Death? Tumayo ang bata sa hangin at bumulong sa sarili. Sa ilalim ng pagsira sa sarili ng Emperor of Death, ang kaluluwa ng batang demigod ay halos ganap na nawasak sa isang iglap, at nahulog siya sa karagatan. Kahit na akala niya ay namatay na siya. Ang Darkheart Seed ay nawala na rin. Sa sandaling ito, ang batang demigod ay halos hindi nakaligtas, ngunit ang kanyang aura ay napakahina. Lahat ito ay salamat sa Golden Cone Sacred Body. Ang bahagi ng aking kamalayan ay nakatanim sa aking katawan. Bulong ng batang demigod. Kapag ang isa ay umabot sa mga huling yugto ng Golden Cone Sacred Body, ang kaluluwa at katawan ay magiging isa. Hanggat hindi nasisira ang katawan, hindi rin masisira ang kaluluwa. Sa sandaling ito, may dumaan na barko. Lolo, ano iyon? Isang batang babae ang tumingin sa bata na may maputlang mukha. Ha. Ang bata ay lumutang sa hangin, at ang kanyang ngiti ay lubhang nakamamatay at masama. Ako, ang demigod Kunyon, ay babangon muli. Sa isang maliit na sulok ng mundo, ang demigod Kunyon ay nakatakas sa kanyang mga tanikala at ngayon ay malaya na muli. Kung walang anumang paghihigpit o limitasyon, anong uri ng pagbabago ang ay dudulot ng demigod Kunyon sa mundo? Whoosh! Nawala ang batang demigod sa kanyang orihinal na kinatatayuan. Sa susunod na sandali, ang mga iyak at hiyawan ay nagmula sa barko. Mula ngayon, ako ang kapitan ng barkong ito. Ang sinumang sumuwi sa akin ay papatayin. Ang malaking pisikal na lakas ng batang demigod ang nangibabaw sa barko. Ang pinakamalakas na cultivator sa loob ng barko ay nakarating lamang sa pinakamataas na ranggo ng Sovereign Lord, at siya ay isang maliit na langgam lamang sa mga mata ng batang demigod. Matapos kontrolin ang barko, inutusan ng batang demigod ang barko na tumungo sa isang tiyak na direksyon na may pinakamabilis na bilis. Alam ng batang demigod na hindi siya ang kapareha ni Zhao Fang. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang sa huling sandali ay nagawang banta maging ang mga nasa Mystic Light Realm. Nagpa siya ang batang demigod na kumuha siya ng bagong pagkakakilanlan at i-recover muna ang kanyang cultivation sa Mystic Light Realm bago gumawa ng anupaman, kung hindi, masama para sa kanya kung makilala niya si Zhao Fang. Nang maisip ng batang demigod ang master na umalipan sa kanya, puno siya ng takot at puot, ngunit hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pag-iisip ng paghihiganti o paghihiganti sa maikling panahon. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang kanyang sarili. Whoosh! Umalis ang barko sa hanay ng Void Ocean Spiritual Palace ni Emperor Zemo. Walang nakakaalam na may dagdag na bata sa barko. Ang batang demigod ay matalino. Hindi naman siya lumipad kaso lang naiwan yung aura niya. Sa halip, gumamit siya ng barko para makatakas. Sa nakalipas na kalahating taon sa pagtugis sa Emperor of Death, lubos niyang natutunan ang mga taktika sa pagsubaybay ni Zhao Fang, kaya alam niya kung ano ang gagawin. Makalipas ang kalahating araw, lumipad sa lugar na ito ang isang batang may kulay ubing buhok. Ito dapat ang lugar kung saan sinira ang sarili ng Emperor of Death. Bulong ni Zhao Fang. Sa kanyang balikat ay nakaupo ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang paligid niya, binibigyang diin ang karagatan. Ilang sandali pa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, hindi niya nakita ang bangkay ng batang demigod. Malinaw niyang naalala na ang kaluluwa ng batang demigod ay gumuho sa ilalim ng pagsira sa sarili ng Emperor of Death. Nagsimulang umikot ang mga iniisip ni Zhao Fang. Kung ito ang iniisip niyang senaryo, kung gayon ay napakabuti ng swerte ng batang demigod. Sa paghahambing, si Zhao Fang ay mas malas. Tinamaan siya ng Cursed Words of Death. Ang Cursed Words of Death ay lubhang kakaiba. Hindi mahalaga kung si Zhao Fang ang pumatay sa Emperor of Death o kung ito ay pagpapakamatay dahil ang sumpa ay naitakda na bago siya mamatay.
Ang taong pinakaayaw ng Emperor of Death ay tatamaan ng cursed words of death, gaano man sila kalayo, hindi ito maiiwasan. Sa makatuwid, walang magawa si Zhao Feng para pigilan ito. Ang tanging bagay na magagawa niya ay hindi siya patayin sa unang pagkakataon, ngunit kung si Zhao Feng ay bibigyan muli ng opsyon, papatayin pa rin niya ang Emperor of Death. Gaano kaiya ang paghabol sa loob ng 7 taon? Higit pa rito, kung ang Emperor of Death ay hindi namatay, siya ay magiging isang mapagkukunan ng panganib magpakailanman. Maaaring makipag-ugnayan siya sa iba pang Emperor sa loob ng 10,000 Woods Sacred Land o kahit na Mystic Light Realm Sacred Lords para makuha ang Ninth God's Eye. Sa makatuwid, hindi pinagsisihan ni Zhao Feng ang kanyang desisyon. Ang pagkawala ng batang demigod ay isang aksidente, ngunit si Zhao Feng ay masyadong tamad na alalahanin kung anong uri ng impluwensya ang maaaring dalhin ng demigod Kunyon sa Kang Ocean. Kalokohan. Habang ginagamit ko ang True Yuan ko, mas lumalakas ang pagkalanta. Ang makati at masakit na pakiramdam ay palaging nasa loob ng katawan ni Zhao Feng. Sinubukan pa niyang isara ang kanyang katawan sa yelo, ngunit wala iyon. Ang cursed words of death ay nagmula sa numerong 2 lahi ng 10,000 ancient races, ang ancient shaman race. Ang lahi na ito ay lubhang mahiwaga, at ito ay napakahusay sa kaluluwa. Noong sinaunang panahon, ang mga shaman at sumpa ay kinatatakutan ng lahat. Kung mas malakas ang taong gumagamit ng cursed words of death, mas magiging malakas ito. Ang Emperor of Death ay isang emperor, at mayroon pa siyang Eye of Death para i-activate ang cursed words of death. Kahit na ang mga demigod ay hindi makakaiwas dito. Whoosh! Ibinuka ni Zhao Feng ang kanyang mga pakpak at tinungo ang kalapit na Void Ocean Spiritual Palace. Left-eyed Heavenly Emperor. Si Emperor Zemo ay nag-aalaga sa mga nasugatan sa shambles na naiwan. Ang pagdating ni Zhao Feng ay nagpalamig kay Emperor Zemo at sa marami pang iba. Magagamit pa ba ang Zone Teleportation Array? Tanong ni Zhao Feng. Ang Zone Teleportation Array ay may malakas na protection na array sa paligid nito, kaya magagamit pa rin ito. Magalang na sabi ni Emperor Zemo. Nagsimulang makipag-usap si Zhao Feng kay Emperor Zemo. Matapos malaman na ang Emperor of Death ay napatay, si Emperor Zemo ay nagulat, pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahabang hininga. Kung hindi mamatay ang Emperor of Death, tiyak na maaalala niya si Emperor Zemo. Huwag kang mag-alala, Brother Zhao. Tutulungan kitang harapin ang mga isyo sa paggamit ng Zone Teleportation Arrays, kabilang ang nasa loob ng Floating Dream Sacred Land. Sobrang init ni Emperor Zemo. Malinaw na susubukan niya ang kanyang makakaya upang bumuo ng magandang relasyon kay Zhao Feng, na walang limitasyong potensyal at lakas. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang kahinaan ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor of Death ay isa sa mga pinakamatandang emperor sa Kang Ocean, kaya ang pagpatay sa kanya ay malinaw na magagastos ng malaking halaga. Si Emperor Zemo ay isa sa mga napakadaling umindayog. Binigyan niya si Zhao Feng ng maraming regalo, at nagsupply pa siya ng Primal Crystal Stones na kailangan para magamit ang Zone Teleportation Array. Makalipas ang kalahating buwan, sa tulong ni Emperor Zemo, dumating si Zhao Feng sa Floating Dream Sacred Land. Ilang 2-star sects at maging ang 3-star force ay nag-imbita kay Zhao Feng na sumama sa kanila, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Zhao Feng. Pagkatapos ay ginamit niya ang Spiritual Zone Teleportation Array at nagtungo sa True Martial Sacred Land. Upang magkaroon ng magandang relasyon kay Zhao Feng, muling binayaran ni Emperor Zemo ang paggamit ng array, at kailangan pa rin ni Zhao Feng ang Primal Crystal Stones na ito, kaya pumayag siya. Si Emperor Zemo ay lihim na natuwa. Ang pagkuha nitong Primal Crystal Stones ay nangangahulugan na may utang sa kanya si Zhao Feng ng kalahating pabor. Bago siya umalis, tinanong ni Emperor Zemo kung saan nanggaling si Zhao Feng. Sumagot si Zhao Feng na nagmula siya sa Mystic True Sacred Clan, at wala siyang sinabi tungkol sa Azure Flower Continent. Mayroong hindi mabilang na mga isla sa 3 espiritual na zone, at si Zhao Feng ay walang binanggit tungkol sa Azure Flower Continent. Maging ang Emperor of Death at ang batang demigod ay hindi alam kung saan siya nanggaling. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Zhao Feng ay dahil ayaw niyang magdala ng gulo sa kanyang sariling kontinente. Kung may oras ako,
pupunta ako sa Mystic True Sacred Clan at hihingi kay Brother Zhao ng mga pointer. Magalang na pinaalis ni Emperor Zimo si Zhao Fang, ngunit hindi niya inaasahan na walang planong manatili si Zhao Fang sa Mystic True Sacred Clan sa lahat. Pagkatapos bumalik sa True Martial Sacred Land, nagamit ni Zhao Fang ang Spiritual Zone Teleportation Array dahil siya ay isang hari. Gayunpaman, hindi siya kaagad bumalik sa Azure Green Islands Zone o sa kalapit na Tianlo Islands Zone. Una siyang pumunta sa Eternally Sealed Void Ocean Spiritual Palace. Ang buong dahilan kung bakit siya nakapasok sa True Martial Sacred Land at makita si Duan Moqing ay dahil sa tulong niya ang Eternally Sealed Palace Lord. Nakita ni Zhao Fang ang Eternally Sealed Palace Lord sa lalong madaling panahon. Ang kinabukasan ay dapat katakutan. Sa loob lamang ng ilang taon, naging hari ka na. Bumantong hininga ang Eternally Sealed Palace Lord, ngunit hindi masabi sa kanya ni Zhao Fang ang kapitan sa kanyang puso. Ang Cursed Words of Death ay marahil ang pinakamalakas na sumpa sa Kang Ocean. Sa nakalipas na ilang araw, itinago ni Zhao Fang ang kanyang aura at hindi ginamit ang kanyang lakas kaluluwa o ang kanyang True Yuan para maiwasan ang pagtaas ng rate ng pagkalanta. Ang Mystic Eye Scaled Race Bloodline at ang God's Spiritual Eye ay likas na sinubukang hadlangan din ang sumpa, kung hindi, si Zhao Fang ay naging lantang elder na, at ang kanyang cultivation ay bumaba na sa Origin Core Realm. Nanatili lamang si Zhao Fang sa Void Ocean Spiritual Palace sa loob ng ilang araw. Upang pasalamatan ang Eternally Sealed Palace Lord, binigyan siya ni Zhao Fang ng ilang kayamanan, tulad ng Immortal Springs Wine, Purple Scaled Grass, at iba't ibang bagay na kinuha mula sa ibang mga hari. Ang pinakamahalaga sa kanila ay isang prutas mula sa Ancient Dream Realm. Masasabi ni Zhao Fang na ang cultivation ng Eternally Sealed Palace Lord ay walang limitasyong malapit sa Void God Realm, at ang mga kayamanang ito ay makakatulong sa kanya na lumikha ng matibay na pundasyon upang masira upang maging isang hari. Matapos manatili ng ilang araw, umalis si Zhao Fang. Makalipas ang isang buwan, sa Azure Flower Continent sa loob ng Azure Green Islands. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang lumipad pababa na parang bulalakaw at bumuo ng isang bunganga kung saan siya dumaong. Saan ito? Bagamat ipinanganak si Zhao Fang sa Azure Flower Continent, hindi pa talaga siya nakapunta sa maraming lugar. Siniyasat muna ni Zhao Fang ang aura ng kanyang kaluluwa at katawan. Hindi alam, ang kanyang paglilinang ay nahulog sa mga unang yugto ng Void God Realm. Whoosh! Lumipad si Zhao Fang sa kalangitan at tumingin sa ibaba mula sa itaas habang tinutugma niya ang tanawin sa mapa sa kanyang isipan. Ang Western Continent, Thousand Desert Great Country. Agad na nakumpirma ni Zhao Fang ang kanyang lokasyon. Skeletal Division Leader. Sabi ni Zhao Fang, at nagsimulang lumitaw sa tabi niya ang isang madilim na ambon. Isang ganap na pilak at puting kalansay na may isang pares ng pulang nagninangas na mga mata ang lumitaw mula sa ambon. Matapos mapalitan ng bloodline sa Heaven's Legacy City, ang hugis ng Skeletal Division Leader ay kapansin-pansing nagbago. Master, nasa Azure Flower Continent na ba tayo? Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader nang maramdaman niya ang pamilyar na aura. King of Gods, Kabanata 754. Muling pagpapakita ng napakahusay na kamangha-manghang henyo. Skeletal Division Leader, pagdating ko sa Azure Flower Continent, naramdaman ko na ang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagsisimula ng muling magising. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Kahit na hindi niya sinasadyang ipalaganap ang kanyang divine sense, nararamdaman niya ang pagbabago sa aura ng Azure Flower Continent dahil sa kanyang paglilinang sa Void God Realm. Whoosh! Isang transparent na escarlata na token ang lumitaw sa kamay ng Skeletal Division Leader, at pinalawak nito ang mga pandama sa token. Master, sa Western Continent lang, pakiramdam ko maraming eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion sa itaas. Nagulat ang Skeletal Division Leader. Hinangaan nito si Zhao Fang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kailangan nitong pumili sa pagitan ng Scarlet Moon Demonic Religion o Zhao Fang, tiyak na pipiliin ng Skeletal Division Leader si Zhao Fang. Natahimik sandali si Zhao Fang bago nagsalita. Ipauubaya ko sa iyo ang gawain ng pagkolekta ng Scarlet Moon Demonic Religion. Naiintindihan, Master. Puno ng pananabik at pagtataka ang Skeletal Division Leader habang nakayuko ito.
Malinaw na gusto ni Zhao Feng na kontrolin nito ang Scarlet Moon Demonic Religion at gawing sarili nito ang kanilang puwersa. Sa halip na patayin ang lahat, mas mabuting gawin silang subordinate. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit bumalik si Zhao Feng ay para lang hanapin ang Sage para sagutin ang kanyang mga tanong. Tungkol naman sa Scarlet Moon Demonic Religion, papunta pa lang ito, kaya ibinigay niya ito sa Skeletal Division Leader. Bukod pa rito, ayaw umatake ni Zhao Feng hanggat maaari dahil tataas ang rate ng kanyang pagkalanta. Sa nakalipas na ilang araw, medyo natutunan ni Zhao Feng ang mga katangian ng Cursed Words of Death. Ang nagpapahina ay hindi lamang ang kanyang paglilinang. Ang kanyang katawan, kaluluwa, at maging ang kanyang habang buhay ay bumababa. Siyempre, may mga bagay pa rin na hindi maaalis ng Cursed Words of Death. Ang una ay ang God's Spiritual Eye. Kahit na humihina ang lakas ng kanyang eye bloodline power, ang mismong God's Spiritual Eye ay hinaharang lamang ng Cursed Words of Death, kabilang ang whirlpool sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata na konektado sa Ancient Dream Realm. Ang pangalawang bagay ay ang God Tribulation Lightning. Ang Cursed Words of Death ay hindi nagawang masira ang lugar kung saan nakaimbak ang God Tribulation Lightning. Masasabing ang dalawang lugar na ito ay ipinagbabawal na mga zone sa katawan ni Zhao Feng. Bukod sa kanila, kahit ang Mystic Eye Scaled Race bloodline ni Zhao Feng ay hindi nakaiwas sa pagkalanta. Sa pinakamahusay, mayroon lamang itong mas malakas na pagtutol. Kung hindi dahil dito, makakahanap na ako ng tahimik na lugar para muling linangin gamit ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body, na pabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Shua! Shua! Ang perpektong bersyon ng Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay lumitaw sa kanyang isipan. Halos natapos na ni Zhao Feng ang paglinang ng Wind Lightning Inheritance. Ang limitasyon ng orihinal na Wind Lightning Inheritance ay nasa antas ng isang Emperor. May kaunting pagkakataon na makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit pagkatapos noon, tiyak na ito na ang katapusan. Sa kabilang banda, ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang mga sinaunang kasanayan na maaaring linangin sa Heavenly Divine Realm. Ang mga kasanayang nalilinang sa Heavenly Divine Realm ay napakabihirang, at ang dalawang ito ay isang pares na umakma sa isa't isa. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ginamit upang sanayin ang Sacred Lightning Body. Gayunpaman, ang problema ay nalinang na ni Zhao Feng ang Wind Lightning Inheritance, na ibang-iba sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Upang malinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, kinailangan ni Zhao Feng na i-restart ang kanyang cultivation sa simula. Ayon sa kanyang orihinal na plano, pagkatapos na sa wakas ay makitungo sa Pursuit of Death, agad na makakahanap si Zhao Feng ng isang lugar na tahimik at muling simulan ang kanyang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning Inheritance ay umabot na sa limitasyon nito, at ang iba pang dalawang kasanayan ay may higit na potensyal. Sa karamihan, kakailanganin lang ni Zhao Feng ng 10 taon para mabawi ang kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng Emperor of Death ang kasanayang Cursed Words of Death. Kapag na-activate ito ng user, mamamatay sila, ngunit hindi ito maiiwasan ng target at mamamatay din sila. Sa ngayon, nag-aalala si Zhao Feng na sasamahan siya ng Cursed Words of Death kahit na nagsimula siyang muling magtanim. Master, ramdam ko na ang upper echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion ay gumagawa ng isang bagay na malaki sa hilagang silangan na direksyon. Ang boses ng Skeletal Division Leader ang bumasag sa takbo ng pag-iisip ni Zhao Feng. Tara na, hindi nag-atubili si Zhao Feng. Gusto pa rin niyang magtungo sa Northern Continent. Nanguna ang Skeletal Division Leader sa harapan habang lumilipad sila patungo sa hilagang silangan na direksyon. Ilang sandali pa ay nakarating na ang dalawa sa kanilang destinasyon. Sa ibaba nila, isang malaking labanan ang nagaganap sa gitna ng isang minahan. Hihihi, mga tusong koneho at mga katulong ng Sacred Alliance, sa wakas ay nahulog ka na sa lambat ng dakilang Scarlet Moon Demonic Religion. 3 upper echelon na miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ang lumulutang sa himpapawid. Ang nasa gitna ay isang matanda na may pares ng pakpak ng paniki sa likod niya, at napakaamo ng ekspresyon ng mukha niya.
Sa kanyang kaliwa at kanan ay isang soberano sa itim na damit at isang babae na may maputlang mukha. Tumingin sila sa ibaba mula sa itaas at nagpakawalan ng sunod-sunod na pag-atake habang pinalilibutan ng ilang daang elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ang 100 milyang radius. Ito ay isa sa 4 na protector ng relihiyon, ang Bat King. Ang Skeletal Division Leader ay nagsiwalat ng kakaibang ekspresyon. Kilala rin nito ang lalaking Sovereign in Black, isa siyang Division Leader. Hindi kilala ng Skeletal Division Leader ang babae. Baka bago lang siya. Sa kabilang panig, isang higanteng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa half-step na Origin Core Realm at isang Sovereign na may hawak na espada ay nasa isang mahirap na labanan. Ang Sovereign with the Sword ay may napakalakas na pag-atake, at ang kanyang battle power ay malapit sa peak Small Origin Core Realm, ngunit siya lang ang Sovereign sa kanilang panig. Mystic Sword Sovereign, agad na nakilala ni Zhao Feng ang pagkakakilanlan ng Sovereign na ito. Malakas ang kanyang impresyon sa Mystic Sword Sovereign. Ang Mystic Sword Sovereign ang nag-alis ng 7 Sword in Complete Manual, at isa siya sa 9 na Sovereign sa Sacred True Dragon Gathering. Mystic Sword Sovereign, kasalanan ko, Shi Yun Tian. Kahit mamatay ako, lalabanan ko ang daan para makatakas ka. Isang patong ng balat ng bato ang nakapaligid sa higanteng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat siya ay nasa kalahating hakbang lamang na Origin Core Realm, ang kanyang bloodline at pisikal na katawan ay napakalakas, kaya maaari niyang harangan ang mga pangunahing pag-atake. Naramdaman ni Zhao Feng na parang pamilyar ang lalaking ito. Ama, kung mamamatay ka, sabay tayong mamamatay. Sang malaking kabataan sa karamihan ang nagpaubo ng dugo sa mga elite ng Demonic Religion. Tunay na karapat-dapat na maging isa sa napakahusay na kamangha-manghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering. Lahat, mag-ingat sa kanyang gravity field. Ilang True Lord ranks ng Demonic Religion ang umaatake sa malaking kabataan. Shi Chengtian. Dama po ang mga mata ni Zhao Feng sa kabataan. Shi Yun Tian. Shi Chengtian. Agad na naunawaan ni Zhao Feng. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang ama ni Shi Chengtian. Naabot na ng cultivation ni Shi Chengtian ang pinakamataas na True Lord rank, at ang kanyang battle power ay maihahambing sa half-step Origin Core Realm. Walang silbi. Mayroon silang 3 Sovereign, at isa sa kanila ang isa sa 4 na dakilang protector ng Demonic Religion, ang Bat King. Mapait na ngumiti ang Mystic Sword Sovereign. Hindi lamang naabot ng Bat King ang rurok na Small Origin Core Realm, ang kanyang bloodline ay kakaiba rin, at sikat siya sa kanyang bilis. Walang sino mang naruroon ang makakatakas mula sa Bat King. Ngayon pa lang, lumulutang lang sa langit ang Bat King na hindi umaatake. 2 Sovereign lang at isang grupo ng mga elite mula sa Demonic Religion ang sumupil na sa Mystic Sword Sovereign at sa mga mula sa Shi family. Sinong upper echelon member ng Sacred Religion ang nandito? Biglang may naramdaman ang Bat King at ibinaling niya ang tingin sa mga ulap. Whoosh! Whoosh! 2 figure ang lumutang pababa mula sa mga ulap. Ito ay isang silver-white skeleton at isang walang ekspresyon na may purple na buhok na kabataan. Division Leader Yugo. Division Leader Yugo, hindi ka ba nawala nitong mga nakaraang taon? Kinilala ng Bat King at ng nakasuot na itim na Sovereign ang pagkakakilanlan ng Skeletal Division Leader kahit na medyo iba ang hitsura nito. Ang isa pang soberano mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay dumating na. Nanginginig ang puso ng Mystic Sword Sovereign at ng mga eksperto sa pamilyang Shi. Zhao Feng. Si Shi Chengtian na nakikipaglaban ay nakita si Zhao Feng mula sa gilid ng kanyang mga mata at halos matamba. Si Zhao Feng ay nakatayo mismo sa tabi ng isang upper echelon na miyembro ng Demonic Religion at tila pamilyar dito. Zhao Feng, sumali ka sa Scarlet Moon Demonic Religion. Umungol si Shi Chengtian. Zhao Feng, bulalas ng Mystic Sword Sovereign. Siyempre naalala niya ang maliwanag na bituin ng Sacred Alliance. Sa isip niya, si Zhao Feng ay Deputy Patriarch pa rin ng Iron Blood Religion, ngunit walang balita tungkol sa kanya na narinig sa nakalipas na ilang taon. Bakit sasali sa Scarlet Moon Demonic Religion ang gayong kamangha-manghang henyo? Zhao Feng, ang napakahusay na kamangha-manghang henyo mula sa huling Sacred True Dragon Gathering.
Hihihi, Division Leader Yugo, nakuha mo talaga ang isang henyo na may walang limitasyong potensyal na sumali sa atin. Ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay may kakaibang ekspresyon. Sa sandaling ito, huminto ang labanan. Ang pagbaba ng isa pang sovereign mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay agad na nagbigay ng balanse at naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang Mystic Sword Sovereign at ang pamilyang Shi. Higit pa rito, isang napakahusay na kamanghamanghang henyo na sumali sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nagulat din sa kanila. Bat King. Malamig ang boses ng Skeletal Division Leader. Naparito ako sa pagkakataong ito sa ilalim ng utos ni Master na kontrolin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Pagkasabi nito ay yumuko ito at itinaas ang kamay patungo sa katabi niyang binata na kulay lila. Anong Master? Kontrolin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Division Leader Yugo, maling gamot ba ang nakin mo? Natigilan ang Bat King at mga kasama, at umungol sila sa galit. Ang Mystic Sword Sovereign, Shi Chengtian, at ang mga kasama ay nalilito at nataranta. Ano ang nangyayari? Nagkakaroon kaya ng mga panloob na problema ang Scarlet Moon Demonic Religion. Magsisimula na ba silang mag-away sa kanilang sarili? Siyempre, masaya silang makita ito, at nagkaroon sila ng oras para huminga. Malamig na ngumisi ang Skeletal Division Leader habang ang mga buto nito ay naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Ang Bat King at ang iba pang dalawang upper echelon ay nakaramdam ng napakalaking presyon sa kanilang mga buto at dugo, na parabang sila ay malapit ng mabasag anumang oras. Wow! Ang Bat King sa pinakaharap ay nagluwa ng subo ng dugo. Plop! Plop! Naramdaman ng iba pang dalawang soberano na nabali ang kanilang mga buto, at nahulog sila sa lupa. Division Leader Yugo, ikaw. Pulang-pula ang mukha ng Bat King, at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga habang nakatingin sa Skeletal Division Leader sa gulat. Parehong tahimik ang kaibigan at kalaban. Naririnig ng isa ang pagbagsak ng pin. Ang biglaang pagbabagong ito ay nalito sa lahat, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Isang hindi mailarawang puwersa ang nagsimulang magningning mula sa Skeletal Division Leader, at kapwa ang kaibigan at kalaban ay nakaramdam ng matinding pressure. Kahit sino sa ibaba ng Origin Core Realm ay hindi man lang nakahinga. Sovereign Lord. Ang Bat King ay natigilan habang siya ay pinilit sa lupa sa pamamagitan ng presyon. Ang bilang ng mga Sovereign Lord sa buong Azure Flower Continent ay hindi lalampas sa 5 tao. Huminga ng malamig ang Mystic Sword Sovereign, at sinabi sa kanya ng instinct na ang Skeletal Division Leader ay hindi lamang isang simpleng ranggo ng Sovereign Lord. Ang Mystic Sword Sovereign ay nakakita na ng mga Sovereign Lords dati, ngunit ang pressure na naramdaman niya mula sa kanila ay hindi kasing lakas ng naramdaman niya mula sa Skeletal Division Leader. Master, ano ang dapat kong gawin sa mga taong ito? Pagkatapos gumamit ng walang kapantay na lakas para sugpuin ang lahat ng naroroon, magalang na tinanong ng Skeletal Division Leader si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 755. Pagbabalik sa Great Country. Master. Sa pagtingin sa magalang na ekspresyon ng Skeletal Division Leader, ang Bat King, ang Mystic Sword Sovereign, at ang iba pa ay lahat ay natigilan. Ngayon lang nila napagtanto na ang walang ekspresyon at tahimik na kabataang ito ay Master Zhao Fang, ang Mystic Sword Sovereign, Shi Chengtian, at ang iba pa ay hindi nakaimik. Sa simula, nakatayo lang si Zhao Fang sa tabi ng Skeletal Division Leader nang walang sinasabi, kaya hindi siya pinansin. Ngayon lang natuon ang tingin ng lahat sa napakahusay na kamanghamanghang henyo na ito. Skeletal Division Leader, sabi ni Zhao Fang sa medyo malungkot na tono. Ibinigay ko na sa iyo ang tungkuling kontrolin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Tatanungin mo ba ako tungkol sa bawat maliit na bagay? Oo. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader na suminok ng malamig at isumpa ang sarili sa pagiging pipi. Matapos ang lahat ng mga alon na pinagdaanan ni Zhao Fang, ang Azure Flower Continent at ang Scarlet Moon Demonic Religion ay walang katumbas. Naramdaman na nito na si Zhao Fang ay hindi masyadong interesado sa Scarlet Moon Demonic Religion, kaya naman ito ang kasalukuyang namumuno.
Bilang isang alipin na nasa ilalim ng utos ng Master, dapat itong gumawa ng ilang bagay sa abot ng kanyang makakaya. Maliit na bagay. Ang mga mukha ng Mystic Sword Sovereign at ng kumpanya ay kumaibot, at ang Bat King at ang iba pa ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Parang laro lang ng bata ang laban para sa kontinente sa mga mata ni Zhao Fang. Ang mga Sovereign na naruroon ay hindi makita si Zhao Fang, at siya ay tila may sakit sa sandaling ito. Hihihi. Bat King at ang iba pa sa inyo. Dalawa lang ang pagpipilian ninyong lahat, yumuko sa akin o mamatay. Malamig na tumawa ang Skeletal Division Leader at inilipat ang ekspresyon nito. Matagal na itong tumanggap ng mga order mula kay Zhao Fang, at sa wakas ay bumabalik na ito sa dati. Ikaw ay ipinagkanulo ang Patriarch. Ang babaeng may maputlang mukha ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, mamatay. Isang nakamamatay na pulang ilaw ang sumilay sa mga mata ng Skeletal Division Leader. Boom! Isang malaking dark silver skeletal na kamay ang bumagsak mula sa langit at dinurog ang babae sa isang meat paste. Ang babae ay hindi na nagkaroon ng oras upang sumigaw. Huminga ng malamig ang mga eksperto mula sa magkabilang panig. Masyado siyang malakas. Si Division Leader Yugo ay malamang na nasa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Bukod sa Patriarch, walang ibang makakahawak sa kanya. Natigilan ang Bat King at ang Sovereign in Black. Kung ang lakas ng Skeletal Division Leader ay napakapangit na, kung gayon gaano kalakas ang Master, si Zhao Fang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya ang dalawa na yumuko sa ngayon, at karamihan sa mga elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ay ginawa rin ito. Gayunpaman, sinubukan ng isang maliit na bilang ng mga elite na tumakas. Boom! Boom! Bago pa makatakbo ang mga elite na ito kahit kalahating milya, isang layunin ang bumaba mula sa langit at sinira ang kanilang mga kaluluwa. Void God Intent. Ito ay Half-Step King Intent. Ang Patriarch lang ang may ganyan. Puti ang mukha ng Bat King at ng iba pa. Sila ay orihinal na nagpaplanong tumakas, ngunit matapos makita ang tunay na kapangyarihan ng Skeletal Division Leader, hindi nila maiwasang makaramdam ng swerte. Sa ilang sandali lang, na-control na ng Skeletal Division Leader ang grupong ito ng mga cultivator mula sa Scarlet Moon Demonic Religion, kabilang ang dalawang sovereigns. Ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay napakabihirang sa Azure Flower Continent. Ang mga nasa True Lord rank ay mga taong maaaring mamuno sa isang buong lugar. Para sa mga Sovereign Lord sa Great Origin Core Realm, ang kabuuang halaga ay hindi lumampas sa bilang ng mga daliri sa isang kamay. Ang lahat ay nalilimitahan ng kapaligiran ng Azure Flower Continent. Ang mga Sovereign Lord ay bihira kahit sa kalapit na 2 star na puwersa. Ang cultivation ng Skeletal Division Leader ay halos hindi nakapasok sa Half-Step King rank. Zhao Fang. Pinangunahan ni Shi Chengtian ang kanyang ama na si Shi Yuntian at binati si Zhao Fang, at ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat. Kung wala si Zhao Fang, malamang na-extinct na ang pamilya Shi. Ang Mystic Sword Sovereign at ang iba pang mga eksperto ng Sacred Alliance ay may mga komplikadong ekspresyon na naglalaman ng pagiging maingat. Ang layunin ni Zhao Fang ay kontrolin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Kung talagang nagtagumpay siya, sino ang nakakaalam kung siya ang magiging pangalawang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch o kung anong uri ng kalamidad ang sasapit sa kontinente? Zhao Fang, sa ngayon, ang buong kontinente ay umaatake sa puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion. Hindi ka ba natatakot na mawalan sila ng kontrol? Bakit hindi makipagtulungan sa Sacred Alliance at ganap na sirain ang Scarlet Moon Demonic Religion? Iminungkahi ng Mystic Sword Sovereign. Ang aking alipin ay may kontrol na ngayon sa lahat tungkol sa Scarlet Moon Demonic Religion. Hindi ako interesado sa alinman dito. Sabi ni Zhao Fang, at bumuntong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Zhao Fang mula noong Sacred True Dragon Gathering, at hindi niya ito makita. Pagkatapos ay nalaman ni Zhao Fang ang tungkol sa sitwasyon ng Azure Flower Continent mula sa Mystic Sword Sovereign at Shi Chengtian. Ang mga puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion ay muling nabuhay at kumakalat. Bagamat may malaking kalamangan ang Sacred Alliance at ang 10 Great Clans, nawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Paano mabilis na nakabawi ang mga puwersa ng Demonic Religion?
Diretso sa punto si Zhao Fang. Nang matalo ang demonic religion ilang daang taon na ang nakalilipas, kaunti na lamang sa kanilang puwersa ang natitira. Sinusuportahan sila ng Moon Demon Palace, at kinokontrol ng Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ang pasukan sa Scarlet Moon Inheritance sa isang tiyak na antas, kaya nakakapagpadala siya ng ilang tao sa bawat 2 taon. Bumantong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Moon Demon Palace. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Nakipag-ugnayan na siya sa kanila noon sa Purple Saint Ruins, ngunit pinarusahan sila ni Emperor Duanmo at pinasuko sila sa Purple Saint Ruins. Mukhang kailangan kong magtungo sa Moon Demon Palace minsan. Bulong ni Zhao Fang. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ng Mystic Sword Sovereign. Parang ipinahihiwatig ni Zhao Fang na nakipag-ugnayan na siya sa kanila noon at pupunta lang siya at aayusin ang gulo. Moon Demon Palace. Iyon ay isang 2-star na sekta. Ang mga 2-star sects ay mga pag-iral na ang 10 mahusay na angkan ay maaari lamang tingnan. Siyempre, kung alam ng Mystic Sword Sovereign na minsan nang ninakawan ni Zhao Fang ang isang buong 2-star battlefield, hindi siya mag-aalala. Kahit na ang Emperor of Death, na hinabol at pinatay ni Zhao Fang, ay madaling masira ang mga normal na 2-star na sekta. Medyo nakipag-usap si Zhao Fang kay Shi Chengtian. Hinangaan ni Shi Chengtian si Zhao Fang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pangunahing nagtanong si Zhao Fang tungkol sa iba pang napakahusay na kamangha-manghang henyo, na may diin kay Yu Tianhao. Mahigit 7 taon na ang lumipas mula noong ginawa nila ni Yu Tianhao ang kanilang 10 taong deal. Mahigit 8 taon na ang nakalipas mula noong Sacred True Dragon Gathering, at medyo matagal na niyang hindi nakikita si Yu Tianhao. Sa tingin ko ay hindi na bumalik si Yu Tianhao mula noon. Umiling si Shi Chengtian at sinabing, Yu Tianhao. Sa kabilang banda, medyo alam ng Mystic Sword Sovereign. Mukhang ganito, ang pinagmulan ng pamilyang Yu ay nagmula sa maalamat na sona ng kontinente, ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ng sangay ng kanilang pamilya ay kumalat sa walang limitasyong karagatan. Sabi ng Mystic Sword Sovereign. Continent Zone. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na medyo magulat. Malamang, pagkatapos ng laban 7 taon na ang nakakaraan, umalis si Yu Tianhao sa Azure Flower Continent at pumasok sa isa sa mga pamilya ng Yu Branch sa malapit. Ang lakas nitong pamilya ng Yu Branch ay malapit sa isang 2-star sect. Narinig kong sinabi ni Yu Xingchen na walang kapantay ang bloodline at talento ni Yu Tianhao. Baka ipadala siya sa pangunahing pamilya ng Yu sa Continent Zone. Sabi ng Mystic Sword Saint, at naintindihan ni Zhao Fang. Ang pamilyang Yu ay dapat na katulad ng pamilyang Duanmo, mga puwersa ng dinastiya. Ang buong dahilan kung bakit dinala ni Duanmo Qing si Zhao Yufei sa Continent Zone ay upang subukang buhayin ang pamilya Duanmo. Continent Zone. Mukhang medyo mapa-atres ang laban ko kay Yu Tianhao. Bulong ni Zhao Fang. Ang orihinal na kasunduan ay maglalaban sila pagkatapos ng 10 taon. Nangangahulugan ito na maaari itong maging 10 taon, ngunit maaari ding maging 15 o 20 pa. Pumayag si Zhao Fang kina Zhao Yufei at Duanmo Qing na pupunta siya sa Continent Zone pagkatapos malutas ang isyo kay Liu Qingxen. Hindi nagtagal si Zhao Fang sa Western Continent. Skeletal Division Leader, iiwan ko sa iyo ang Scarlet Moon Demonic Religion. Ibinigay ni Zhao Fang ang 10,000 Ghost Pearl sa Skeletal Division Leader at umalis. Mayroong 100 sinumpaang Ghost Corpses sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, kabilang ang ilan sa Sovereign Lord rank. Huwag kang mag-alala, Master. Isa lang itong napakaliit na Scarlet Moon Demonic Religion. Puno ng pananabik ang Skeletal Division Leader habang kinuha nito ang 10,000 Ghost Pearl. Gamit ang Ghost Corpse Cursed Array, magagawa nitong talunin ang sinuman kahit na dumating ang isang hari. Shua! 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 Ikanaway ng Skeletal Division Leader ang kamay nito, at lumitaw ang 10 sinumpaang bangkay ng multo. Ang bawat isa sa kanilang mga aura ay maihahambing sa pinakamataas na Small Origin Core Realm, at mayroon din silang kapangyarihan ng sumpa, na maaaring magbanta sa Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Nang makakita ng 10 Ghost Corpses sa tuktok na Small Origin Core Realm na lumitaw, ang Bat King, ang Mystic Sword Sovereign, at ang iba pa ay hindi napigil ang suminok ng malamig. Sa ganoong lakas,
Ang Bat King at ang iba pa ay hindi nag-alinlangan na ang pinuno ng Skeleton Division ay may kakayahang pamunuan ang kontinente. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang kumikislap sa kalangitan habang nag-iisa si Zhao Feng patungo sa Northern Continent. Tungkol sa pagkuha sa Scarlet Moon Demonic Religion, talagang ibinigay ni Zhao Feng ang lahat ng kontrol sa Skeletal Division Leader. Sa loob lamang ng 4 na oras, lumipad si Zhao Feng mula sa Western Continent patungo sa Northern Continent, at ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na nililimitahan niya ang halaga ng True Yuan na ginagamit niya. Sa loob ng Northern Continent, sa Canopy Great Country, isang arko ng kidlat ang dumaan. Ang Divine Sense ni Zhao Feng ay nag-scan sa Canopy Great Country at sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Mayroong ilang mga pamilyar na mukha sa loob ng pangunahing punong tanggapan, at mayroon ding mga bago. Natagpuan din niya ang ilang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion, ngunit tamad siyang abalahin ang mga ito. Ang kanyang layunin ay ang 6 Warlock Tower sa magandang bansa, ngunit bahagyang huminto siya nang marating niya ang lugar ng Thousand Water River. Ito ang dati niyang posisyon. Maraming malalakas na aura ang natipon sa isang bundok, at kahit na sinusubukan nilang itago ang kanilang mga sarili, nagawa pa rin ni Zhao Feng na maramdaman ang mga ito. Narinig ko na ang puwersa ng Scarlet Moon Demonic Religion ay labis na kumakalat sa palibot ng Thousand Water River. Tila, may dumating na miyembro ng upper echelon at may pinaplano. Nalaman namin kung nasaan ang kanilang tanggulan, at mahuhuli natin sila. Marami sa mga nangungunang eksperto ng Canopy Great Country ang narito. Ang pinakamahinang tao ay nasa True Human rank. Natagpuan ng Divine Sense ni Zhao Feng si Patriarch Hong at ang kulay dugo na buhok na si Timo. Ang kanilang mga aura ay ang pinakamalakas sa mga naruroon. Empress Qin, Flooding Lake City Lord, Tian Yunji, Jiang Sanfeng. Nakita ni Zhao Feng ang maraming pamilyar na mukha. Mahigit sa kalahati ng mga eksperto ay nagmula sa Iron Blood Religion. Pinamunuan ni Patriarch Hong at Timo, ang dalawang pinuno ng Iron Blood Religion, ang puwersa ng Great Country. Pagkatapos ay tumingin ang Divine Sense ni Zhao Feng patungo sa stronghold ng Scarlet Moon Demonic Religion ilang libong milya ang layo, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pag-iisip hanggang dito, lumipad siya sa bundok. Ang mga array sa malapit ay walang ginawa sa kanya. Kasabay nito, kumpleto ang plano ng Iron Blood Religion. Sa loob ng isang silid na gawa sa bato na nilikha nila. Mukhang hindi ganoon kadali ang kuta. Dapat natin. May pinaplano sina Patriarch Hong at Timo sa liwanag ng kandila. Sa eksaktong puntong ito ng oras, isang figure ang lumitaw sa pagitan nila. Sino ta? Bulalas ni Patriarch Hong at Timo at halos mapatalon sa takot. King of Gods, Kabanata 756. Mga eksperto mula sa labas. Sinong nandyan? Agad na bumungad ang malamig na pawis kina Patriarch Hong at Timo. Sino sa Azure Flower Continent ang maaaring lumitaw sa pagitan nilang dalawa nang hindi nila nalalaman? Sa ilalim ng liwanag ng kandila, lumitaw sa pagitan ng dalawa ang isang batang kulay lila na tila may sakit. Zhao Feng. Si Patriarch Hong at Timo ay parang nakakita ng multo. Pagkalipas ng 7 taon, biglang lumitaw sa harap ng dalawa ang minsang napakahusay na kamanghamanghang henyo, na para bang pinik niya ang kanyang kamatayan. Patriarch Hong, Deputy Patriarch, sana ay maayos kayong dalawa. Kinusat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at ngumiti. Aminin niya na sinadya niyang takutin ang dalawa. Zhao Feng, dumating ka sa tamang oras. Kulang kami ng mga top tier na eksperto. Tuwang-tuwa sina Patriarch Hong at Timo. Hindi nila pinagdudahan ang lakas ni Zhao Feng. Ang katotohanan na maaari siyang lumitaw sa tabi nila nang hindi nila nalalaman ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay nasa Origin Core Realm man lang. Talaga, may nakilala kang problema. Balak kong pumunta sa 6 Warlock Tower, pero nakita ko kayo at ang Scarlet Moon Demonic Religion forces sa daan. Sabi ni Zhao Feng sa kanila. Bagamat ibinigay niya ang tungkuling kunin ang Scarlet Moon Demonic Religion sa Skeletal Division Leader, sa pagtatapos ng araw, siya ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion at walang gagawin kung alam niya ito. Napagtanto mo rin na iba ang kuta na ito. Nagtatakang tanong ni Timo. Mukhang may 2 o 3 aura sa Origin Core Realm doon.
Bahagyang hindi sigurado si Zhao Fang. Nang lumipad siya, hindi siya naghanap ng malalim, nakaramdam lang siya ng general sense. Origin Core Realms. Silang tatlo. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo at hindi napigil ang huminga ng malamig. Nanguna ang Origin Core Realms sa Azure Flower Continent. Ang buong Canopy Great Country ay mayroon lamang Patriarch Hong para sa isang Origin Core Realm. Ang Deputy Patriarch Timo ay nasa half-step na Origin Core Realm, ngunit ang kanyang battle power ay medyo malapit sa Origin Core Realm. Matapos malaman ang balitang ito, naging solemn na ang mga ekspresyon ni Patriarch Hong at Timo. Umatras at humingi ng reinforcements, naisip nilang dalawa. Ang mga kalaban ay may tatlong soberano. Ang gayong puwersa ay lumampas sa mga limitasyon ng kanilang kayang hawakan. Kailangan nating humingi ng tulong sa Sacred Alliance o sa 10 Great Clans sa lalong madaling panahon. Sabi ni Patriarch Hong, ngunit tumingin si Timo kay Zhao Fang. Napagtanto niya na nang banggitin ni Zhao Fang ang tatlong sovereigns, siya ay walang pakialam tungkol dito. Nasaksihan ni Timo ang pagbangon ni Zhao Fang, at sinabi sa kanya ng instinct na ang lakas ni Zhao Fang ay hindi masusukat at tiyak na hindi simple. Hindi na kailangan ng reinforcements. Dahil nandito na ako, maaari rin akong magdala ng kapayapaan sa dakilang bansa. Umiling si Zhao Fang at sinabing, kung ganoon din lamang. Si Patriarch Hong at Timo ay hindi maiwasang tumingin kay Zhao Fang at mag-isip, anong malalaking salita. Napaka-casual ng tono niya. Zhao Fang, hindi ako naghihinala sa lakas mo, pero parang may sakit ka. Kaya mo ba talagang humawak ng maraming sovereigns? Mataimtim na tanong ni Patriarch Hong. 3 sovereigns ay hindi isang biro. Kung ito ay naging masama, ang pangalan ng Iron Blood Religion ay aalisin sa kontinente. Zhao Fang, nangangahulugan ba ito na mayroon kang battle power ng isang sovereign lord? Nagningning ang mga mata ni Timo. Naiintindihan niya si Zhao Fang, at alam niyang hindi mayabang ang huli. May sakit. Oo, may sakit talaga ako. Para naman sa mga nasa sovereign lord rank, marami na akong napatay sa labas ng mundo. Hindi sila dapat magkaproblema. Kibat balikat ni Zhao Fang na medyo walang magawa. Pinatay ang sovereign lords dati. Nanlalaki ang mga mata ni na Patriarch Hong at Timo. Kung ibang tao, akala nila nagsisinungaling siya. Sige, Zhao Fang, naniniwala kami sa iyo. Nagpasya sina Patriarch Hong at Timo at nagsimulang magplano kung kailan aatake, anong mga taktika ang gagamitin, at iba't ibang bagay. Medyo kulang ako sa oras dahil kailangan kong makarating sa 6 Warlock Tower. Atake na lang tayo ngayon. Mungkahi ni Zhao Fang. Ngayon na, sang mga mukha ni Patriarch Hong at Timo ay kumikibot. Maliwanag na araw noon. Ayon sa kanilang paunang plano, ang Blood Iron Religion ay sasalakay sa gabi at mahuhuli ang kuta. Sa ngayon, napakadeterminado ang tono ni Zhao Fang bago huminto sandali. Kaya kung pumunta mag-isa kung ayaw ninyong sumama. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo nang walang imak. Tila nagmamadali si Zhao Fang. Sige. Walang magawa ang dalawa at agad na nagtipon muli ng mga eksperto upang pag-usapan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroong isang bagong pangunahing figure dito. Zhao Fang. Isa sa tatlong pangunahing figurehead ng Iron Blood Religion, si Deputy Patriarch Zhao. Siya ang napakahusay na kamangha-manghang henyo na sikat sa buong Azure Flower Continent. Nagkagulo sa discussion hall. Deputy Patriarch Zhao. Ang ilang mga tao ay may masayang ekspresyon, tulad ni Jiang Sanfeng at kasama, ngunit ang isang maliit na bilang ng mga tao ay may mga pangit na ekspresyon, tulad ni Empress Qin at ang pinuno ng pamilyang Liu. Fenger. Nanginginig ang katawan ng Flooding Lake City Lord Liu Jiushan. Nakatanggap siya ng balita na tinanggihan ni Zhao Fang ang alok na sumali sa isang 2-star sect at pumasok sa walang limitasyong karagatan upang mahanap si Liu Qingxen. Sa isang kisap mata, mahigit 7 taon na ang lumipas. Sa mga panahong iyon, wala man lang balita sa kanya. Ang isang true Lord rank genius na pumapasok sa walang limitasyong karagatan ay halatang mahaharap sa maraming panganib. City Lord Liu. Umakyat si Zhao Fang sa Flooding Lake City Lord at kinausap siya ng personal. Nang makitang may iniisip ang Flooding Lake City Lord ngunit hindi niya sinabi,
agad na alam ni Zhao Feng kung ano ang gusto niyang itanong. May nakita akong bakas ng kinaroroonan ni Chengxen. Pagkatapos nating tapusin ang kuta na ito, sasamahan ko si City Lord Liu sa 6 Warlock Tower. Paliwanag ni Zhao Feng. Sige. Ang Flooding Lake City Lord ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na mahahanap talaga ni Zhao Feng ang kinaroroonan ni Liu Chengxen. Ang pangunahing punto ng talakayan ay ang pag-atake sa kuta ng Scarlet Moon, at pagkatapos malaman na sila ay aatake kaagad, nagsimula ang kaguluhan. Hindi mahirap isipin na ito ay dahil dumating si Zhao Feng. Nakatawag pansin ang bawat kilos at galaw ni Zhao Feng. Walang sino man sa mga dalubhasa mula sa dakilang bansa ang nakakita sa kanya. Malamang na si Zhao Feng ay may cultivation ng Origin Core Realm, o kahit man lang ang battle power ng isang sovereign. Kung hindi, ang Iron Blood Religion ay hindi magiging sobrang kumpiyansa sa pag-atake sa stronghold. Dahil walang nakakaalam na ang kuta ng Scarlet Moon ay may 3 Origin Core Realms, agad silang pumayag. Whoosh! 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 Ang mga eksperto sa bundok ay lumipad sa himpapawid habang ang iba ay nakaupo sa kanilang lumilipad na espiritual na mga alagang hayop. Makalipas ang 4 na oras, dumating ang grupo mula sa dakilang bansa sa isang masalimuot na lugar na may maraming tubig. Sa isang tagong talon sa malapit. Isang maliit na soberano ang nangahas na salakayin ng ating kuta. Isang payat na elder na may kulay dugo na buhok at robe ang nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay at tumingin sa langit. Hihihi. Tiyak na hindi nila aasahan na si Elder Zuli at 2 iba pang eksperto sa Origin Core Realm mula sa labas ng mundo ay personal na narito upang palakasin tayo. Nangangahulugan ito na hindi natin sila kailangang akitin. Magalang na sabi ng isang mataba sa gintong robe sa half-step na Origin Core Realm. Sa ilang sandali lang, lumitaw sa harap ng talon ang mga uhaw sa dugo na aura mula sa Scarlet Moon Demonic Religion. Bukod doon, mayroon ding isang misteryosong elder na may kulay dugo na buwan sa kanyang damit at isang napakagandang babae na nakasuot ng malabong pulang damit. Ang kagandahan ng batang babae ay walang kapantay, at ang kanyang puting nyebe na mga binti at balikat ay nahayag. Parang may magic ang bawat ngiti niya. May simbolo ng madilim na buwan sa kanyang noo, at ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin, na para siyang isang duwende. Ang mga lalaki ng Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway habang nakatingin sa dalaga, ngunit mas may respeto sa kanilang mga mata kaysa sa pagnanasa. Maging ang tono ni Elder Zuli sa 2 ito ay napakagalang. Whoosh! 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 Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa sandaling ito. Ang mga eksperto mula sa Canopy Great Country na pinamumunuan ng Iron Blood Religion ay dumating malapit sa talon. Palibutan sila. Patayin ang lahat ng mga spawn mula sa Demonic Religion. Ang mga elite mula sa Canopy Great Country ay may kalamangan sa mga numero at agad na pinalibutan ang lugar. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Elder Zuli, at ang pagiging mapaglaro ay lumitaw sa mukha ng misteryosong elder at kaakit-akit na babae. Sino ang tunay na mangangaso at nanghuli dito? Hahaha. Patriarch Hong, ikaw mismo ang sumugod sa lambat. Ang Iron Blood Religion ay aalisin sa kontinenteng ito. Tumawa si Elder Zuli habang ang kanyang buhok ay umihip ng malakas sa hangin, at ang aura ng isang late stage na Small Origin Core Realm ay nagpapula ng kalangitan. Si Elder Zuli, siya ay lubhang uhaw sa dugo. Ang mataas na antas ng mga mula sa Canopy Great Country ay nagbago ng husto. Ang mga matatanda ay tiyak na bahagi ng pinakamataas na antas ng Scarlet Moon Demonic Religion. Hihihi, pagkatapos nating sirain ang mga elite na ito mula sa Canopy Great Country, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay magagawang tunay na patatagin ang kanilang katayuan sa Northern Continent. Biglang lumitaw sa mga ulap ang isang misteryosong elder na may blood moon sa kanyang mga damit at malumanay na itinaas ang kanyang kamay, na bumubuo ng isang malaking blood moon na naglabas ng isang alon ng liwanag ng buwan at tinakpan ang lahat sa loob ng 20 milya. Para bang ang langit at lupa ay napalitan. Parehong kaibigan at kalaban ay nasa ilalim ng bagong langit. Ang ganitong uri ng lakas. Maaaring ito ay isang sovereign lord. Parehong hindi mapalagay sina Patriarch Hong at Timo. Nadama nila at ng mga elite ng True Spirit Realm na ang kanilang True Yuan ay naging restricted.
Ano ang nangyayari? Lalong lumakas ang aking True Yuan. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay naging mas malakas. Hihihi, kasi simula pa lang ng laro. Mayabang na ekspresyon sa mukha ng misteryosong elder. Sa sandaling ito, si Elder Zuli, na pinalakas ng liwanag ng buwan, ay umungal at sinugod si Patriarch Hong. Boom! Sa unang suntok lamang, napaatras si Patriarch Hong. Si Elder Zuli ay isang dalubhasa sa paglilinang ng demonic Dao, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging mas malakas sa liwanag ng buwan. Ang mga puso ng mga mula sa Canopy Great Country ay nanlamig, at ang lahat ay nagbantay lamang para sa kanilang sarili. Si Empress Qin at ang kumpanya ay likas na tumalikod at sinubukang tumakas. Walang sino man sa inyo ang makakaalis. Hamarang sa kanilang mga daanan ang misteryosong babaeng nakapula. Origin Core Realm. Isang batang Origin Core Realm. Naramdaman ni Empress Qin at ng kumpanya ang pressure mula sa isang sovereign at nakaramdam sila ng lamig. Ang grupo mula sa dakilang bansa ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila inaasahan na ang muog na ito ay may tatlong soberano, na ang isa ay maaaring maging isang soberanong Panginoon. Zhou Feng. Bulalas ni Timo nang maging mapanganib ang sitwasyon. Gayunpaman, ang tingin ng batang may kulay ubing buhok ay nakatutok sa walang katulad na kagandahan at sinabi sa mahinang tono. Zhuang Warner.